Leo, reading mo para sa May 7 to 15 or kung kailan po dumaan sa inyo itong ating reading. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers man po. Lahat po kayo welcome manood sa reading ni Leo. Kunin lang aning mga part na nagre-resonate sa inyo. Huwag po kayong malito, no? Kung ano man yung magandang mapupulot nyo rito na maaaring makatulong sa situation nyo, yung lamang po ang kunin ninyo sa bawat reading natin. Kasi general reading po ito eh. First card, you have challenges. Major life change, Leo. Property, wow. Society. Gusto ko lang magpasalamat doon sa napakaganda na Leo na nagregalo sa akin nito. Nito, nakikita niyo ba yung tablecloth ko na ginagamit ko ngayon? Ayan, galing yan kay Madam Leo. Ayaw niya kasi pa-mention yung name niya. Pero, matagal ko ng follower yon. Thank you so much. Dahil sa iyo, ma'am, nag-iba yung, alam mo yon, parang gumanda yung table ko. Char. Nag-iba yung energy. O, diba? Refreshing. Sa bottom ng deck mo, Leo, you have Ace of Pentacles. Para naman sa mga signs na lumilitaw sa cards, okay. Ito, binabanggit ko lang po yung mga signs na nakikita ko. Hindi ibig sabihin na para lang yun doon sa sign na binanggit ko. Ganun lang talaga po ako pag nagbabasa. Lahat po kasi nang nakikita ko sasabihin ko. Baka po kasi may relate po sa situation ninyo. Okay? Kung wala, in disregard. Pwedeng may mga Earth dito, Taurus, Virgo, Capricorn, no? Sa major card mo, lumitaw si Hanging Man, which is Pisces energy. Yes, lots of air signs din. Lots of earth signs, lots of air signs, Gemini, Libra, Aqua, Taurus, Virgo, Capricorn, or Pisces. So, back na tayo dito sa iyong mga fortune cards, no? Meron ka challenges, major life change, property, society. Property. Ito kasi property, pwedeng literal na, alam mo yon, may maipundar kang property. Or pwedeng nagpaplano ka, tapos ito na yung opportunity mo. Or maybe talagang ando na sa process na makukuha mo na yung property na yan, no? Kasi it's either a property purchase ang gagawin mo or any kind ng purchase, Leo. Baka kasi meron kang maipundar, lupa man yan o hindi, o baka may bibilhin ka, pwedeng ito yung tinutukoy nun. Hindi naman limited sa property lang. Pero pwede rin kasing may mga bagay dito na related sa property, like mga pamanang lupa, mga paupahan mo, mga ari-arian mo, farm mo, etc., mga assets. No? Kasi ito ay transaction eh. It's either, yan, magpo-purchase ka, nagpaparenta ka, nag-i-scout ka, anong tawag dito? Nagtitingin ka, no, ng mga prospects na nabibilin mo, whether property man yan o hindi. Okay? And ang sinasabi kasi dito, maging aware ka regarding doon sa mga fine details like yung mga yung mga security na concerns or yung mga dokumento, no? Importante yan. Sa kung ano man tong gagawin mong transaction na pagbili or pagre-renta, whatever. Yun lang siguro yung parang warning sa'yo doon. Tingnan mong mabuti. Kung legit ba yan, no? Baka may mga bagay dyan. Tingnan mabuti yung mga papel. O society. Wow, meron ditong mga opportunities or invitations para sa'yo na paparating.
Ito raw yung excellent timing para mag-networking ka. Ayan o. Magagamit mo yung mga kakilala mo. Pwedeng may mga makikilala ka rin na magiging mga connections mo pagdating sa business, sa career, at yun yung magbubukas ng mga opportunities para sa iyo. Okay? Basta may mga opportunities and invitations, social gatherings, activities, possible na love interest para sa mga single. Sabi ko nga may mga mamimit ka, whether new contacts mo yan para mag-grow yung business mo, yung career mo, or pwedeng sa love life mo. Meron ka ring major life change dito. Sabi dito, ito yung tamang time. Kung meron ka mang mga gustong gawing major na mga pagbabago, Leo, o yung iba sa inyo, pwedeng pagbabago sa lifestyle, pagbabago ng lokasyon, tirahan. At itong mga major na changes na ito ay magdadala sa iyo ng improvement sa iyong upgrade, happiness. Oo. Hindi lang sa lifestyle yung pagbabago pati yung overall na um, energy ba mag-iiba kasi mas magiging hassle-free, mas magiging komportable. So, upgrade ito. Mas magiging happy. Okay? At, syempre, hindi naman nawawala yung mga challenges sa buhay natin. Kailan ba? Di ba? Nakakapagpahinga tayo, pero may mga makakaluwag tayo, may mga success, may failure, may challenges. So, ito na nga. May challenges, Leo. Pwedeng may mga problema, conflict. Ang sinasabi ng gagamitin mong approach is to approach softly, carefully, para maiwasan mo daw na maging worse pa yung mga problema na yan or situations na yan. By the way, ako nga pala si Tin. Kung gusto niyo po akong suportahan, malaking tulong po yung bawat follow, subscribe. Yun lang po yung way na matulungan nyo ko. Kung na-appreciate nyo naman po yung mga readings ko. Of course, pati na rin yung hindi nag-skip ng ads, nag-a-avail ng membership subscription, nagpapadala ng star super thanks, nagla-like, nagko-comment, nag-share, lahat po yan. Maraming salamat po, na-appreciate ko po yan, malaking tulong. At yung mga gusto mag-avail ng private reading sa akin, other exclusive perks, mag-avail po kayo ng subscription sa one and only official Purple Tin FB page. May check sa dulo, means meta-verified. No? Hindi po ako magre-reach out sa inyo, i-add friend kayo, i-message para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. Mag-ingat kayo kasi maraming scammer, fake na gumagaya sa akin. Kaya kung balak niyo pong mag-inquire, mag-book, mag-avail ng subscription sa aking FB page, mag-PM po kayo sa akin. Okay? Oh, ang bagal ng energy mo with the Knight of Pentacles. Ano ba to? Investment? Project mo? Pwede kasing mabagal. Pero hindi naman masama to, Leo. Wala ako nakikitang masama dito. Ang nakikita ko lang is mabagal yung progress. Okay? Actually, may mga delays ako nakikita with the Hangman. Pwede yung iba, nangyari na yung delay na yan kasi itong Hangman mo is baliktad, no? So, kung nagkakaroon man ng pagbabagal, kung nagkaroon man ng delay, nakikita ko matatanggal na rin naman yung blockage na yun kasi baliktad na yung Hangman mo. So, maaaring matatapos na rin yung period ng paghihintay, ng pagka-delay. Okay, pero nakikita ko this is something na slow but steady progress kasi si Knight of Pentacles yan So, halos hindi mo mafe-feel yung paggalaw, pero gumagalaw ito. No? Consistent naman ito. Ito yung mga tipo ng success or kabuhayan, paglago ng pera na hindi iglap. Hindi sa isang iglap. Kasi wala naman talagang easy money. Okay? So, tingin ko, kung ito ay bagay na pinagtatrabahuan mo,
pinupundar mo, ibig sabihin lang nun, Leo, may pera pa rin naman dito. Hindi nga lang siya fast money. Okay? So, itong mga ganitong klaseng tipo ay kailangan ng consistency, patience, no? At sa ngayon, Leo, kung gusto mong maging successful agad dito, hindi pa rin. Kasi baliktad si Queen of Pentacles, no? It's an indication na hindi mo pa ito makukuha right now. Okay? Kasi baliktad si Queen of Pentacles. Ano pa? Oh, nandito si Two of Swords, Libra energy ito. Conflict, indecision, Leo. Oh, baka nakakaranas ka ng tipong nag-aalangan ka, hindi mo alam kung gagawin mo ba to, itutuloy mo ba to, or pwedeng hindi mo mawari, hindi ka makapag-decide which one to pick dito sa dalawang bagay na ito or situation or even persons kung meron mang ganong sitwasyon. Kasi ito'y card ng pagpili eh. Pwedeng nahihirapan ka eh. Nahihirapan kang ma-pinpoint, pwede rin naman, kung hindi naman about persons yan, meron something dito na hindi mo ma-figure out. Alin ba dito sa dalawang to? No? Nakapiring ang mata mo, pwedeng hindi mo nakikita lahat ng facts tungkol dito sa bagay na to. Pwedeng limited yung nalalaman mo, no? Limited yung nakikita or pinapakita sa'yo. Okay? So, ang advice with the Two of Swords is to use your intuition or discernment. Kagaya niya, lumitaw si King of Swords, no? Sinasabi kasi rito sa King of Swords mo, na gamitin mo yung, yung talino mo. Gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo, talino mo dito. Since ito ay combination ng Two of Swords and King of Swords. Kasi dito, sa Two of Swords is nakapiring ka eh. So, ang gagamitin mo lang talaga yung discernment mo. Ngayon, si King of Swords naman, isang gagamitin mo rito is yung analytical skills mo, which is, magaling naman kayo dyan, alam ko, kayong mga Leo, magaling kayo dyan. Mga leader kayo eh, achiever kayo eh. Walang bagay na hindi na-achieve ni Leo na sinet niya yung mind niya. Usually, ganun si Leo, kahit mahirap, pag sinabi ni Leo, gagawin ko yan. Usually, nakukuha ninyo, nagagawa ninyo. Ganun kayo kagaling. Okay, yun yung pagkakakilala ko sa mga Leo. So, Leo, nakakakita ko rito, it could be na merong some kind of blockage na kailangan mong ma-solve. And sa tingin ko naman, dahil nag-a-appear naman si King of Swords mo ng upright, sa tingin ko, ito ay something na makahanap mo yung solution dito eh. At first, pwedeng nangangapa ka lang, pwedeng hindi mo alam, pwedeng nagmi-mini-mo ka or nakikiramdam ka, no? Pero mafi-figure out mo yan with the King of Swords. Good thing na lumabas si King of Swords upright dito. So whatever challenging situation, which is ayan na nga, lumitaw naman kasing card ng challenges dyan, sa nakikita ko, ma-overcome mo, mafi-figure out mo pa rin. Magagawan mo ng solution yan. No? And si King of Swords is strategic. Magaling yan. Magaling mag-analyze ng mga buhol-buhol. Alam mo yon? Magaling sa puzzle. No? So, magagawa mo yan. Okay, when it comes to investment, siguro this is not the time na mag-invest ka ng pera dito, baliktad si Ace of Pentacles. Feeling ko lang, hindi wise na maglabas ka ng pera para dyan sa bagay na yan right now. Kasi lumilitaw dito yung property, di ba? Naalala mo hindi ni-discuss natin. So, may mga transactions dito. Tingnan mo mabuti yung blueprint, tingnan mo yung mga dokumento, mga terms. Kasi winarningan ka na rito na specific pagdating sa mga security, legalidad. Siguraduhin mo muna. Kasi ayan, baliktad dito eh. Okay, and kung nag-expect ka na something about money, pwedeng hindi spectacular ito since baliktad si Ace of Pentacles or pwedeng hindi ganun kaganda yung
prospect kasi baliktad eh. In terms of potential, alam mo yun, pwedeng hindi ganun ka-okay. So yan. Ano pa? Oh, lumitaw si Tower. Tower is surprises, shock, mga unexpected, no? Sa tingin ko, itong unexpected na yun could be yung mga changes na paparating dyan and also yung challenges na nakikita ko doon, no? So, when it comes to property, transactions, money, yun ka lang maging careful kasi nga nakikita ko with the Ace of Pentacles reversed. Alam mo, kailangan mo sigurong pag-isipan muna kung kinakailangan mong mag-take ng pause, mag-take ka ng pause kasi nandyan si Hangman. Pero sabi ko nga, kung anumang mga bagay yan, yung mga nabinbin na itong mga nakaraan, recently, pwedeng yun na nga yung matatapos na yung waiting period, no? Magkakaroon na uli ng continuation. Matatapos na yung waiting period. Although, hindi lahat ng gagawin mo rito is magiging successful, and hindi lahat ng naisin mo na ma-accomplish mo, makuha mo agad yan, maging successful ka agad yan, hindi rin. Kasi baliktad si Queen of Pentacles. Merong situation dito na kailangan mong mag-decide, Leo, sa love life mo. Or kailangan mong mamili between dalawang tao. Merong energy dito nang hindi pa rin naka-move on, energy ng stuck. Pwedeng energy mo yan, pwedeng energy ng person mo. Merong person dito sa King of Cups reversed na hindi siya nagiging honest or transparent sa totoong nararamdaman niya. Maybe this person, hino-hold back niya yung mga words niya, yung feelings niya, hindi niya sinasabi, or hindi niya inaamin. Okay, so that's your reading for now, Leo. Godspeed, babush.